Hi, this is life. Jane adjusted her wide-brimmed hat, then her wide-rimmed colored glasses. Umayos siya ng pagkakaupo sa kinasasandalang garden chair at inabot ang juice na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Naroroon siya sa front lawn at ninanamnam ang katahimikan ng paligid. Kababalik lamang nila ni Mags sa bahay nito kung saan siya kasalukuyang nagbabakasyon. Galing sila sa Sweet Sage, ang bake shop na ipinagmamalaki ng kaibigan niya sa kanya. Ayon dito, doon daw niya matitikman ang pinakamasarap na tinapay at cake. Ang akala niya noong una ay yabang lamang iyon. Pero siya mismo ang nakapagpatunay na sa Sweet Sage nga matatagpuan ang pinakamasarap na cake at tinapay. A few days ago, she filed an indefinite leave from the architectural firm she had been working in for years. Bigla na lamang kasi siyang nagising isang umaga na tinatamad na siya sa kanyang trabaho at tila routine na lamang ang ginagawa niya sa bawat araw ng kanyang buhay. She rarely went out with her friends. Sa tuwing magyayaya kasi ang mga ito, palagi siyang abala sa trabaho. Single naman siya at walang pamilyang pinapakain para kumayod na tila marino. Ang kanyang panganay na kapatid ay may magandang buhay at trabaho. Ang mama at papa niya ay umuwi na sa sinilangang bayan ng mga ito at ine-enjoy ng husto ang retirement benefits ng mga ito. Samantalang siya, wala nang ang social life ay wala pang love life. Pambihira. Huling nagka-boyfriend siya ay nung nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Kahit kasi sabihing 90% ng populasyon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay lalaki, kung hindi man niya maging asawa ay mga napapanot na ang bunbunan ng iba. May mga binata naman pero wala siyang natataypan. She enjoyed her work. Kaya lang lately parang napapansin niyang tinatamad na rin siya sa paulit-ulit niyang ginagawa. Naramdaman niyang tila wala na siyang ibang ginawa kundi magtrabaho. Sa madaling salita, natali na siya sa kanyang trabaho. Ayaw niyang tumandang dalaga. Gusto niyang masilayan ng mga cute at mga henyong supling na may ko-contribute niya sa sandaigdigan. Pero paano mangyayari iyon kung wala siyang pagkakataong makapanlalaki? Kaya naman napagdesisyon na niyang kailangan niyang bigyan ng break sa trabaho ang kanyang sarili. Maski kasi sarili niya ay wala na siyang panahon. Kaya naman lahat ng naipon niyang vacation leave ay sinulit na niya ngayon sa maliit na baryong iyon sa Calle Pogi. Lagi niyang naririnig ang baryong iyon sa mga kwento ni Mags. Na-curious siya sa pangalan ng lugar at sa mismong lugar at dahil wala siyang partikular na pupuntahan sa biglaang pagbakasyon niyang iyon, ipinasya niyang pansamantalang manatili roon. Isa pa, marami na rin siyang utang kay Mags dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita at nagkakasama dahil nga magkalayo na mga tirahan nila. Simpleng barangay lamang ang Calle Pogi. Tila ordinaryo lang din ng mga residente roon until she discovered that TV news reporter and correspondent Haro Esteban and famous actor Waki Antonio live there. Matagal na niyang alam ang tungkol sa huli dahil patay na patay si Mags sa lalaking iyon. Itinuro pa nga nito ang bahay ni Waki nang ipasyal nito sa lugar. Hindi siya makapaniwala na sa ganoong kasimpleng bahay lamang nakatira ang isa sa mga pinakasikat at pinaka-in-demand na aktor sa bansa. Napakasimple kasi ng dalawang palapag na bahay na tinitirhan nito. Inaasahan niyang mansyon ng bahay nito na may mataas na gate iyon para magkaroon nito ng privacy sa mga osisero at osisera. Pero ang tanging bakod na nakita niya sa bahay nito ay ang bougainvilleas at santan bushes sa harap ng bahay nito. Wala rin siya nakikitang showbiz reporter na umaaligid-aligid sa bahay nito. And the same went with Haro Esteban. Ayon kay Mags, magaling daw kasi ang barangay captain ng mga ito pagdating sa seguridad. Kayang-kaya raw nitong pangalagaan na seguridad ng mga residente ng buong barangay. Nagulat siya nang makita niya ang sinabi nitong barangay captain. Bata pa ito at mukhang ilang taon lamang ang itinanda sa kanila. Bukod doon, ay napakagwapo pa nito. Ganon din si Sage, ang may-ari ng Sweet Sage. Gayon din si Lian na special friends ni Mags.
Co-teacher nito ang lalaki na kinaiinisan nito ng todo-todo dahil kontrabida raw sa pagsintang parurot nito kay Waki. So far, sa nakikita niya, mukhang karapat dapat namang matawag na Kalye Pogi ang lugar dahil ang daming pogi roon. But what she loved most was the atmosphere of the place. Bukod sa sariwang hangin dahil nga nasa probinsya, nakaka-relax din na pagmasdan ng paligid. Bawat bahay kasi na nadaraanan ng kanyang mga mata ay may tanim na halamang namumulaklak. Higit sa lahat, mukhang payapa ang lugar. Malayong malayo iyon sa magulong mundong pinanggagalingan niya sa Maynila. Mukhang hindi siya nagkamali nang maisip niyang doon magbakasyon. Well, aside from the fact that she also wanted to spend more time with Mags. Mag-best friend sila mula pa noong high school sila. Nagkahiwalay lamang silang dalawa ng landas dahil mas gusto nitong magtrabaho at manirahan sa lugar na iyon na mabuti na lamang at naabot ng sibilisasyon. Jane April! Nanlaki ang mga mata ni Mags habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang itsura mo? Nagsasunbathing ako, sagot niya. Ibinalik niya sa ibabaw ng center table ang baso ng juice niya at muling sumandal sa kinauupuan niya. Sunbathing? Hindi makapaniwalang ulit nito. Adik ka? Anong palagay mo? Nasa beach ka? Wala namang beach dito sa Laguna, hindi ba? Puro hot spring lang ang meron dito. Pero tinatamad ako magpunta sa mga hot springs. Ayoko namang dumaya sa Batangas kung saan naroon mga beaches. Malawak naman ang imahinasyon ko kaya ini-imagine ko na lang na nasa beach ako. Sa harap ng bahay ko? Pumalatak ito. Mukha kang ewan sa itsura mong yan. Pumasok ka nga sa loob. Baka isipin pa ng mga kapitbahay ko na may bisita akong maluwag ang tornilyo sa ulo. Isa akong iginagalang na guru sa lugar na ito. Don't worry my friend, hindi ko naman sisirain ang reputasyon mo. Saka bakit nag-aalala ka sa reputasyon mo? Kahit iginagalang kang guru sa lugar na ito, KLL naman ang pagdating kay Waki Antonio. Kumunot ang noon nito. KLL? KLL, it's short for kulang-kulang. Hinampas niya ito sa balikat. Ikaw kaya kakulang-kulang dyan sa itsura mo. Pumasok ka na nga sa loob ng bahay at magpalit ng damit. Samahan mo akong bumili na regalo para kay Claire bukas. Ikaw na lang, tinatamad ako. Pambihira ka talaga. Alalahanin mong nangako ka sa bata na reregaluhan mo siya. Pati na nga magulang niya. Paalala nito sa kanya. Ibinaba niya ang suot na shades sa tungki ng kanyang ilong. Alam ko, anong palagay mo sa akin? May Alzheimer? Dumukot siya ng pera mula sa bulsa niya. Nasabit siya sa imbitasyon para sa isang kiddie party na idadaos bukas ng isa sa mga batang kapitbahay nito dahil nagkataong magkasama silang dalawa nang imbitahan nito ni Claire kanina. At dahil natuwa siya sa bata dahil cute at mukhang bibo ito, nasabi niya ritong pati ang mga magulang nito ay bibigyan niya ng regalo. Ayan, pakibili na lang ng regalo. Pagkasyahin mo yan ha. Kapag nagkulang, dagdagan mo na lang. At bakit ako lang ang bibili? Bakit hindi ka sumama sa akin? Kaya mo na mag-isa yan. Malaki ka na. Isa pa, walang magbabantay sa bahay mo kapag umalis tayong dalawa. Kaya bilang concerned friend mo, ako na lang ang magbabantay dito, okay? Tila konsumidong nagpakawala ito ng hininga. Ang tamad mo talagang babae ka kahit kailan. Matagal na. At talagang inamin nga ng bruha. Iiling-iling na sabi nito. Hay nako, maiwan na nga kita riyan. Ikaw na munang bahala rito. Tinalikuran na siya nito at tuluyang iniwan. Natatawang kinawayan pa niya ito nang lumingon nito. Nang hindi na niya matanaw ito, ay isinuot uli niya ang shades niya at inayos ang pagkakaupo. Ninamnam niya ang mabinig huni ng hangin at ng mga ibon na nagmumula sa di kalayuan. Pinagmasdan din niya mga paru-parong palipat-lipat sa mga bulaklak. Naagaw ang atensyon niya ng mga batang nagdaraan, nagbibidahan ng mga ito. Ang galing-galing talaga ng ninong ko. Palagi siya nakikita sa TV. Nung binigyan ko si teacher ng picture niya,
na may pirma. Natuwa si teacher. Binigyan niya ako ng grade na 100. Ang galing-galing, no? Sa susunod, bibigyan ko uli siya ng picture ng ninong ko na may pirma para 100 uli ang grade na ibibigay niya sa akin. Magaling na bata. Bata pa lang mautak na. Nasa loob niya. Pero mas magaling pa rin ang ninong ko. Nung birthday ko, binigyan niya ako ng maganda at malaking bag. Kapag ginagamit ko yun sa school, naiinggit ang mga classmates ko. Sabi naman ng isang bata. Magaling din ang ninong ko. Siya ang barangay captain natin. Sabi ng bata nito. Ang ninong ko rin magaling. Tuwing pumupunta ako sa bake shop niya, binibigyan niya ako ng maraming pagkain. Muntik na siyang matawa sa sinasabing iyon ng bata. No wonder na mukha ka nang napabayaan sa kusina, iho. Hindi lamang ang mga ninong niyo magaling. Magaling din ang ninong ko. Kapag Pasko at birthday ko, binibigyan niya ako ng sobre na may lamang maraming perang papel para makabili ako ng maraming laruan at maraming candy. Napapailing na lamang siya habang pinapakinggan ang usapan ng mga ito. Tila para kasi silang mga wala nang mahihigit pa sa mga ninong ng mga ito. Tila nga mas tinitingala pa ng mga ito ang mga ninong na tinutukoy ng mga ito kaysa sa sariling mga magulang ng mga ito. Ang mga bata nga naman sa panahong ito, hindi na mga magulang ang iniidolo kundi ibang tao. Gusto ko, paglaki ko ay maging katulad ako ng ninong ko, isang magaling na doktor. Ako naman, katulad ng ninong ko, gagawa rin ako ng maraming bahay. Kinalabit nito ang katabi nitong tahimik na nagbabasa ng libro. Ikaw, Nico, anong gusto mo maging paglaki? Nag-angat ng mukha ang batang tinawag sa pangalang Nico. Paglaki ko, magiging magaling din akong abogado tulad ng ninong ko. Ipagtatanggol ko ang mga naaapi at ipapakulong ko ang masasama para wala nang mang-aapi ng kapwa. Hindi niya napigilang mapangiti sa sinabi nitong iyon. What a noble thing to say from a kid. Kids may say the darnest thing, but some of those kids could really turn out to be great persons someday. Lalo na kung ang tinitingala ng mga ito ay mga ninong na tinutukoy ng mga ito na mukha namang mabubuting impluwensya sa mga to. Ako rin, ipagtatanggol ko rin ng mga naaapi. Magiging isang magaling akong superhero tulad ng ninong ko. Anang isang bata. Agaw ekseno ito kaya hindi niya napigilang mapangiti. May superhero palang ninong ang batang ito. Dagli siyang napangiwi nang makita ang ginagawa nito. Ipapakita ko sa kanila ang tinurong karate ng ninong ko nung linggo. Ya! Shing! Shing! Nagtakbuhan ng mga kalaro nitong umiilag sa mga sipa nito. Hinabol nito ang mga iyon. Napapailing na sinundan niya ng tingin ang mga papalayong bata. Para nakikinat-kinatan niya na sa papalahaw na iyak ang kung sino mang batang nasasampulan ng mga sipa ng batang pinapangarap maging superhero. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Samahan niyo po ako muli para sa susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!